Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Roby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, simulan po muna natin ito sa isang taimtim na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako ngayong araw na yung pinagkaloob mo po sa akin upang papurihan at pasalamatan ka. Papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, sa aking mga nagagawang kasalanan, na mailayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapamakan. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang kalooban mo ang siyang maganap. Pinagkakatiwala ko po ang mga gagawin ko ngayong araw sa Lord. Naway maging matagumpay ang gagawin kong devotion. Naway maunawaan at maisabuhay ko ang iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli magandang araw sa ating lahat. At ang topic po natin ngayong araw ay tutuloy po natin yung series natin patungkol sa 7 Pillars of Complete Trust in God. At pag-aaralan natin ngayon ay ang Trusting in God's Provision. At ang bersikulong ating pagbubulay-bulayan ay ang Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. O sa Tagalog naman po, at buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una, God is our ultimate provider. Ang Diyos ang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Ito'y physical na pangangailangan, emotional na pangangailangan at maging spiritual na pangangailangan. Ang pananalig, pinapakita nito ang pananalig na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan at nagbibigay sustento, proteksyon at gabay sa ating buhay. Ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos bilang tagapagbigay o tagapag-provide ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at tiwala na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Kalawa naman po sa ating katuruan, God never runs out of provision. Nangangahulugan nito na walang hanggan at palaging may sapat na kapasidad upang magbigay ng mga pangangailangan ng bawat isa ng ating Panginoon. Hindi nauubos ang kanyang kakayahan o resources, kaya't maaari tayong magtiwala na laging may sapat na biyaya at suporta mula sa kanya. Papakita rin ito na walang limitasyon at walang kapantay ang pagkabukas loob ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin, anuman ang sitwasyon. At ang huli naman po sa ating katuruan, God is generous to generous people. Nangangahulugan naman ito na ang pagiging mapagbigay ay nagbibigay daan para sa Diyos na magbigay pabalik ng higit pang mga pagpapala. Ang prinsipyong ito ay madalas na nakaugat sa ideya na ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa ay umaakit ng higit pang biyaya mula sa Diyos. Kumbaga, hindi man tayo magantimpalaan dito sa lupa, ngunit ang Diyos na ang bahala magantimpala sa atin. At yun lamang po para sa ating katutuan ngayong araw at pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una po, be content with God's provision. Nangangahulugan po ito na dapat tayo maging kontento at masiyahan sa kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin. Maging mapagpasalamat tayo at maging
grateful tayo sa mga biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kahit na maaaring hindi ito ang ating ninanais, pero batid ng Diyos na ito ang kailangan natin. Ang pagiging kontento ay nangungulugan ng pagkilala na ang Diyos ay nagbibigay ng tamang sukat at uri ng mga bagay para sa ating kabutihan at hindi na natin kailangan pang maghangad ng higit pa sa mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Kalawa naman po, be qualified by being generous. Ang pagpapakulugan ko po dito ay ang pagiging karapat-dapat sa mga pagpapala o oportunidad mula sa Diyos ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagiging bukas loob at mapagbigay sa iba. Pinapahiwatig din ito na ang pagiging mapagbigay ay isang mahalagang katangian na nagbibigay sa atin ng pabor at biyaya mula sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang isang moral na tungkulin, kundi isang paraan upang ipakita ang ating kahandaan na tumanggap ng higit pang mga pagpapala mula sa Diyos. At sa huling application naman po natin ngayong araw, be expectant when trusting in God. Dapat tayo magkaroon ng tiwala at pag-asa na ang Diyos ay tutulong at magbibigay ng mga pagpapala ayon sa kanyang plano para sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pananampalataya, kundi isang aktibong pag-asa na ang kanyang mga pangako ay matutupad. Ang pagiging umaasa ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nag-aanda sa atin upang tumanggap ng mga biyaya at sagot sa ating mga panalangin. Yun lamang po para sa ating daily devotion na may natutunan ng bawat isa sa atin. At muli, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng gabay para pag-aralan at tunawain ang kanyang mga salita. Yun lamang po. Maraming salamat po.